Ikaw ay pinupuri namin, Panginoon, pagkat Ikaw ay karapat-dapat. Tanging Diyos, aming Ama sa langit, Panginoong Hesukristo. Oh, hallelujah, how sweet and how wonderful is your presence. That's why, Lord God, we will continue to trust in you. At kami ay nagtitiwala na sa mga sandaling ito, Panginoon, may inihanda kang pangungusap para sa bawat isa sa amin. Magmula sa iyong lingkod, hanggat sa bawat isa, Panginoon, na nakikibahagi sa gawaing ito, Panginoon, kami nagtitiwala at nananampalataya na inihanda mo, Panginoon, ang iyong mga salita. Itanim mo ito sa aming mga puso, sa aming mga isipan, sa aming buong kaluluwa, Panginoon. Hallelujah. Tanggapin nawa namin, Lord Jesus, ang iyong mga salita. Oh God, hallelujah. At may sa buhay namin ito, Lord Jesus. Patuloy ka naming luluwalhatiin, Lord God. Patuloy ka naming paglilingkuran. Patuloy ka naming sasambahin, Lord God. Hallelujah. At nawa, Panginoon, hallelujah, sa pamamagitan, Lord Jesus, hallelujah, ng pagtanggap namin ng iyong mga salita, Lord God, hallelujah, ang iyong kalooban ay siyang matupad, Lord God. At gayon din, Panginoon, Lord God, ikaw lamang at wala nang iba ang karapat-dapat sa lahat ng aming papuri, pagsamba at pasasalamat. All glory and honor belong to you, Lord God. Use your servant as you please, Lord Jesus. Your words are already anointed. So I ask, Lord God, for your anointing over me. In Jesus' name we pray. Buksan natin ang ating mga Biblia, mga kapatid. In the book of Psalms, chapter 147, sa ikalimang bersikulo, mga kapatid, nasasaad dito sa Ingles, "Great is our Lord, and of great power. His understanding is infinite." Again, mga kapatid, sinasabi rito, great is our Lord, and of great power. His understanding is infinite. Walang hanggan. Hallelujah. At buksan natin ang ating mga Biblia sa Isaiah chapter 55. Sa aklat ni Isaias, ika-55 kapitulo, sa verses 8 and 9, sinasabi rito ng ating Panginoon, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Praise the Lord. Sa umagang ito, mga kapatid, hallelujah, nais ng ating Panginoon, hallelujah, na muli ipabatid sa atin ang isang katotohanan, mga kapatid, na alam naman na natin. Ngunit marahil, mga kapatid, habang tayo ay nabubuhay sa sanlibutan ito, maaring na isa sa isang tabi natin or nakakalimutan natin. Today, the Lord wants to talk to us about the unfathomable wisdom of God. I repeat, the unfathomable wisdom of God. Purihin natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Come on, let's praise Him. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. At maaari na tayo makaupo, mga kapatid. Praise God. Praise the Lord. Mga kapatid, hindi naman lingid sa inyong kaalaman na ang inyong lingkod, mga kapatid, hallelujah, ay isang guro, isang siyentipiko, mga kapatid. Ngunit palagi ko sinasabi na sa kabila ng pagiging siyentipiko ko, mga kapatid, hindi ko nakikita na ang aking agham, hallelujah, ay sumasalungat sa aking pananampalataya sa Diyos. Hallelujah. Mga kapatid,
Praise the Lord. Kung babalikan natin ang kasaysayan, hallelujah, ang pagkaintindi ng tao sa mga nagaganap sa sangsinukob, magmula sa sanlibutan ito, sa mga nakikita natin sa himpapawid, nariyan ang araw, nariyan ang mga bituin, nariyan ang buwan, nariyan ang mga ulap, mga kapatid. Sinusubukan natin, mga kapatid, ng mga pangyayaring ito ay maunawaan natin. At sa panahon ngayon, mga kapatid, mayroon tayong kaunawaan tungkol sa kung paano gumagana ang mga bagay na ito, mga kapatid. Ngunit, kung titingnan nating maigi, yung kaalaman natin yan, yung kaunawaan natin yan, mga kapatid, ay kalingkingan pa lamang ng kung ano talaga ang nagaganap sa buong sansinukob. Praise the Lord. At kung mapapansin natin, habang tayo ay nag-aaral, habang tayo ay nagsisiyasat, nagsasaliksik, mga kapatid, may mga nasasagot na tanong. Ngunit, marami ding mga panibagong tanong na lumalabas. Sumusulpot, mga kapatid. Amen? Alam nyo, ang tao ay nilikha ng Panginoong Diyos bilang isang mapagtanong na nilalang. Mapagsiyasat na nilalang. Naalala ko nung kabataan ko, at siguro meron din sa atin dito, yung mga kaidaran ko, naalala ninyo yung awit na to, medyo babaguhin ko medyo imomodify ko, di ba? Bawat tao may tanong, ba't ganito? Ba't ganon? Di ba? Alam pa nila yung lyrics. Hanggang doon lang tayo. Nandoon yung mga tanong, mga kapatid, di ba? Bakit ganito nangyayari? Ba't ganon na nangyayari? Paano nangyayari ito? Paano nangyayari yon? Amen? At again, habang tayo ay nag-aaral, nadadagdagan ang ating kaunawaan, ngunit nadadagdagan din yung mga tanong. Amen? Alam niyo ba kung bakit? At hindi yan titigil, mga kapatid. Habang palagay natin lalong lumalalim yung kaunawaan natin sa mga nagaganap sa paligid natin, ay lalo pang nadaragdagan yung mga tanong. Dahil tandaan natin, mga kapatid, na ang bawat bagay sa sangsinukob na to ay nilikha ng ating Panginoon. At ang ating Panginoon, mga kapatid, He has what I would like to describe as unfathomable wisdom. Pag sinabing unfathomable, hindi masukat. Hindi masukat, mga kapatid, dahil walang hanggan. Ang Panginoong Diyos, wala siyang pinagmulan, wala siyang katapusan. Kaya lahat ng mga attributes at mga kakanyahan ng ating Panginoon ay wala ring hanggan. Kasama na rito, mga kapatid, ang kanyang karunungan. Hindi ito masusukat. Amen? Kaya, mga kapatid, hallelujah, kung iniisip natin na ang mga bagay sa paligid natin, ang mga bagay sa sansinukob, ay may papaliwanag natin ng ganap, mga kapatid, hallelujah, nagkakamali tayo. Dahil tandaan natin, mga kapatid, na ang may likha sa sansinukob ay isang Diyos na may karunungan, may kapangyarihan, mga kapatid, na higit pa sa kayang arukin ng tao. Amen? Hallelujah. Sa Psalm 104 verse 24, ang sabi dito, O Lord, how manifold are thy works. In wisdom hast thou made them all. Mga kapatid, so ang napakalalim, ang walang hanggan na karunungan ng ating Panginoon, mga kapatid, hindi natin kayang arukin yan. Maaari magkaroon lamang tayo ng glimpse. Konting pagtingin. Konting silip, mga kapatid. Yung akala natin, ang dami kong alam. Ang dami kong kayang sagutin mga tanong. Ngunit, mga kapatid, yan ay silip lang yan. Pasilip lang yan ng ating Panginoon. Hallelujah. Take note, mga kapatid. Ang karunungan ng ating Panginoon ayon sa Psalm 147 verse 5, binasa natin kanina, hallelujah,
God's wisdom is infinite. Hindi yan, mga kapatid, dapat pagtalunan. Hallelujah. Walang hangganan, walang limitasyon ang karunungan ng ating Panginoon. Hallelujah. Kung sa atin man, tayong mga tao, habang tayo ay umiidad, habang tayo ay nagkakaroon ng mga karanasan sa buhay, nadaragdagan ang ating kaalaman, ang ating karunungan, mga kapatid, hallelujah. Ngunit tandaan natin, yung mga alam natin ngayon, maari ang magbago bukas. Amen? Hallelujah. Ngunit mga kapatid, sa ating Panginoon, hindi na bago ang mga nangyayaring yan. Hallelujah. Hindi niya kinakailangan, mga kapatid, na makadiskubre ng bago. Kasi sa simula't simula pa lamang, mga kapatid, hallelujah, siya na ang ultimate cause ng lahat. Ano? Hindi nagkakamali ang ating Panginoon. Meron akong narinig, mga kapatid, na isang YouTube short. Nakalungkot, mga kapatid, na may ganito palang may ganito palang mga groups, na inisip nila ng ating Panginoong Hesukristo, ang ating Panginoong Diyos, bilang Diyos, ay maaring humingi ng paumanhin sa atin. May narinig akong ganon. Na tipong pastor yun, yung nag-share. Parang napanaginipan daw niya, mga kapatid, na ang Panginoon kausap niya. Tapos sabi ng Panginoon, humingi ako ng paumanhin sa'yo kasi nahihirapan ka sa mga nangyayari sa buhay mo. Kahit na meron akong mabuting kalooban para dyan. So humingi ko ng paumanhin sa hirap na nadaranas mo. Mga kapatid, humihingi tayo ng paumanhin kung meron tayong nagagawang hindi maganda. Ngunit ang ating Panginoong Diyos kailanman, hallelujah, ay hindi gumagawa ng hindi magandang bagay. Lahat ng ginagawa ng ating Panginoon ay pawang maganda. Kaya kailanman, mga kapatid, God with His infinite wisdom, mga kapatid, He doesn't make mistakes. So He never needs to correct anything. Maaring magbago ang isip ng Panginoon, yes. Di ba? Mababasa natin sa Biblia, ilang instances sinabi sa banal na kasulatan that God repented. Hindi yung nagsisi siya na nakagawa siya ng mali, tapos nagpalit siya ng pananaw doon sa ginawa niya. Hindi ganoon, mga kapatid. Ibig sabihin, nagbago ang isip ng ating Panginoon. Pero hindi siya gumagawa ng mali. Kung yun man, mga kapatid, yung gusto niyang gawin sa umpisa, tapos nagbago ang isip niya, mga kapatid, kaya iba yung ginawa niya. Yung una na gusto niyang gawin, balak niyang gawin, mga kapatid, yun ay mabuti pa rin. Walang maling ginagawa, walang hindi magandang ginagawa ang ating Panginoon. God's understanding is perfect, mga kapatid. Hallelujah. Kaya, mga kapatid, tayo, kung pipilitin natin, mga kapatid, na talagang sabihin, Lord, gusto kong malaman ang lahat ng nalalaman mo. Wala yang kinaibahan, mga kapatid, sa pinipilit mo, mga kapatid, na ilagay sa isang maliit na tasa ang lahat ng tubig sa lahat ng mga karagatan sa mundo. Ang ating isipan ay limitado, mga kapatid. Kung tutuusin nga, yung tubig sa buong sanlibutan, may sukat yan eh. May tiyak na amount yan. May tiyak na amount yan, nilagay ng ating Panginoon dyan. Yung nga lang, hindi mo yan mapagkakasya sa isang maliit na tasa. What more, mga kapatid? Ang karunungan, ang nalalaman ng ating Panginoong Diyos. Wala ngang hanggan eh. Walang simula, walang katapusan. Paano yan may pagkakasya sa isip ng isang nilikha lamang ng ating Panginoon? Amen? Amen ba, mga kapatid? Lahat ng karunungan ay nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Ang sabi sa Proverbs chapter 2 verse 6 na binasa natin kanina, For the Lord giveth wisdom, out of His mouth cometh knowledge and understanding. Mga kapatid, sa Panginoon nang gagaling ang lahat ng karunungan. Yung karunungan na mayroon ka at mayroon ako, mga kapatid, hindi natin yan pwedeng angkinin. Kahit na anong sabihin mo na ako ang nagpakahirap na mag-aral, ako ang nagpakahirap na pumasa sa mga eksaminasyon ko,
ako ang nagpakahirap para marating ang aking estado sa buhay. Hindi natin maaangkin, mga kapatid, ang karunungang yan. Yan ay nagmumula sa ating Panginoon. Kaya wag mong isipin, kapatid, na ikaw ay gumraduate ng valedictorian, ikaw ay gumraduate ng summa cum laude, ikaw ay board top notcher, ay pwede kang magmalaki sa iyong sarili. Ang lahat ng kapurihan dapat ay sa ating Panginoon dahil sa Kanya nagmumula ang lahat ng karunungan. Mga kapatid, hallelujah, thank you Jesus. Ito, alam to ng aking misis, pero siguro naman, kilala nyo si Isaac Newton. Ano na nga yung na-discover daw ni Isaac Newton? Gravity. Yung palang mansanas daw, di ba? Example. Yung mansanas daw, na nasa itaas ng puno, bumabagsak pala siya. Di ba? Yung pa nga, naalala ko nung bata ko, merong show, Newton's Apple, yung title nung show, mga kapatid. Mga kapatid, kung tingnan natin Isaac Newton, mga kapatid, meron tayong mga tinatawag na Newton's Laws. Mga batas, mga prinsipyo, mga kapatid, para matulungang maipaliwanag sa tao kung ano yung mga nangyayari sa paligid. Yun, mga kapatid, hindi yun likha ni Newton. Ang gravity ay hindi likha ni Newton. Nakilala lang ni Newton. Na-discover lang ni Newton kung paano yun nangyayari. Ngunit ang lumikha niyan, mga kapatid, ay ang ating Panginoong Diyos. Kaya wag tayo magmamalaki. Ano man ang karunungan na mayroon ka at mayroon ako, mga kapatid, ito ay galing sa ating Panginoon. Hallelujah. Ang bawat nangyayari sa sansinukob, mga kapatid, yan ay naaayon sa disenyo ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi ito naaayon sa tsamba lang, kagaya ng sinasabi ng ibang mga tao. Yung mga hindi naniniwala sa Diyos, mas pinipili nila, mga kapatid, na isipin at maniwala na ang tao, ang lahat ng mga buhay na nilalang, ang lahat ng mga bagay sa sansinukob, ang mga planeta, ang mga bituin, mga kapatid, ay nalikha dahil sa tsamba. Pero tandaan natin, mga kapatid, ang karunungan ng ating Panginoon ang siyang nagdulot para malikha ang lahat ng bagay sa sansinukob. And in fact, God's wisdom is manifested through His creations. Sabi, mga kapatid, sa Psalm 104 verse 24, O Lord, how manifold are thy works, in wisdom hast thou made them all. Ang lahat ng mga nilikha ay patotoo ng karunungang walang hanggan ng ating Panginoon. Isipin na lang natin, mga kapatid, kung tsamba-tsamba lang ang lahat, di ba? Ano ang chances, mga kapatid, na yung distansya ng planet Earth mula sa araw, ay sumakto na nagdulot na ang mga kondisyon sa ating planeta, dito sa sanlibutang ito, mga kapatid, ay kayang mag-sustain ng buhay. Kasi alam nyo ba, mga kapatid, lumapit lang ng ilang pulgada sa araw, ang ating planeta, sobrang init, walang mabubuhay. Lumayo lang ng kaunti, mula sa araw, ang ating planeta, mga kapatid, sobrang lamig naman. Wala ring mabubuhay na nilalang sa ating planeta. So mga kapatid, ang chances na saktong-sakto talaga, tumama talaga, mga kapatid, yung distansya ng araw mula sa ating planeta. So mas pipiliin mo, kapatid, na isipin na dahil lamang sa tsamba, kaya nalikha ang mga bagay sa sangsinukob? Hindi ko alam sa iyo, ngunit ako, mas pipiliin ko, mga kapatid, at panghahawakan ko, mga kapatid, na ang lahat ng bagay sa sangsinukob, yan ay ayon sa perpektong disenyo ng ating Panginoon. Alam mo ba, kapatid, na mayroong trilyon na mga himaymay or mga cells na bumubuo sa ating katawan? Trilyon, mga kapatid. Bawat isa
sa mga himaymay or mga cells na yan, mga kapatid, alam nyo bang meron niyang tangan, may dala yan, na tinatawag at narinig nyo na to mga kapatid, yung tinatawag na DNA. Yung DNA, mga kapatid, hallelujah, yan ay isang molecule, na nagtataglay ng impormasyon. Ano yung impormasyon na nakalagay dyan? Basically, mga kapatid, nasa DNA natin, yung, to put it simply, yung recipe ng mga sangkap ng ating katawan. Kung paano tayo nabubuo, paano gumagana ang ating katawan, naka-encode yan, mga kapatid, sa DNA natin. Bilyong piraso ng impormasyon, mga kapatid, ang nakalagay sa DNA natin. Isipin mo paano yan napagkasya sa isang napakaliit na nilalang. At kung paanong yung mga nilalang na yun, yung mga himay-himay na yun, mga kapatid, ay nagsama-sama, trillion sa kala magsama-sama para mabuo ka. Tsamba lang? Sabi nga, mga kapatid, ng iba, kung yun daw information sa DNA natin ay ilalapat sa isang libro, yung libro daw na yun, mga kapatid, ay magtataglay ng libo-libong pahina. Mapagkasya mo sa isang bagay na kailangan mong gumamit ng microscope para makita ito? Amen? So, tsamba, mga kapatid? I don't think so. Hindi aksidente, mga kapatid, hindi tsamba, na itong ganitong level ng pagiging komplikado, mga kapatid, ay mabubuo at mangyayari, gumagana ng may kaayusan. Ito ay dahil sa walang hanggang karunungan ng ating Panginoon. Hallelujah. So kaya kung iniisip mo sa sarili na ikaw ay walang silbi sa mundong ito, tandaan mo, karunungan ng ating Panginoon ang siyang nasa likod ng pagkalikha sa iyo. Mahalaga ka, kapatid. Mahalaga ang bawat isa sa atin, lalo na sa ating Panginoong Diyos na siyang lumikha sa atin. Amen? Si Job naman, sabi niya sa verse 16 ng chapter 37 ng kanyang aklat, "Dost thou know the balancings of the clouds, the wondrous works of Him which is perfect in knowledge?" Ikaw ba, mga kapatid, may papaliwanag mo ba kung paano gumagana ang mga ulap? Paano sila nananatiling nasa itaas ng himpapawid, hindi bumabagsak? At hindi rin sila, mga kapatid, yung tipong lumulutang palayo ng ating mundo. Nandun lang sila, di ba? They're staying in the atmosphere. Parang nakalutang. May papaliwanag ba natin yun ng ganap? Hindi. Ngunit ang ating Panginoon, mga kapatid, kayang-kaya niyang maipaliwanag yan kung loloobin niya na ipaalam sa iyo at ipaalam sa akin. Sasabihin nila, mga siyentipiko, kasi magaan yung tubig yan, di ba, ang ulap? Tubig yan. Tubig na naging singaw. So, kaya umangat siya mula sa lupa. Tapos, pag nagsama-sama ang singaw ng tubig, di ba, nagiging liquid ulit yan. Yung nga lang, sa taas ng himpapawid, yung mga liquid droplets ng tubig, mga kapatid, sobrang gaan, na sila ay nakakalutang sa hangin. Okay? Pero, ang susunod na tanong dyan, naipaliwanag na pala eh. Ang susunod na tanong dyan, paano nangyari yun? Na nagsama-sama yung mga molecules ng tubig para bumuo ng mga maliliit na patak na sobrang gaan na kayang manatili sa himpapawid. May papaliwanag pa rin doon ang siyensya, chemistry, physics, kaya paliwanag yun. Gaya nga nung awit doon sa sineskwela, di ba? Uulit na tanong ito yung sagot, bakit ganun? Paanong nangyari yun? Di ba? Nakikita ninyo, tuloy-tuloy ang pagtatanong. Alam niyo kung bakit? Kasi yung karunungan sa likod ng pagkalikha niyan, mga kapatid, ay walang hanggan dahil yun ay karunungan ng ating Panginoon. Amen? Ipapasilip lamang sa atin ni Lord. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang karunungan ng ating Panginoon ay may kasamang kapangyarihan. Do you believe that, church? That God's wisdom comes with His power.
Take note mga kapatid, hallelujah, hindi lamang batid ng Panginoon kung ano ang dapat mangyari sa kanyang mga nilikha. Nasa kanya din ang kapangyarihan para maganap ang mga bagay na yon sa kanyang mga nilikha. At kung paanong hindi natin kayang arukin, mga kapatid, ang walang hanggang karunungan ng ating Panginoon, hindi rin natin, mga kapatid, kayang tawaran ang kapangyarihan ng Panginoon na kaakibat ng kanyang walang hanggang karunungan. Kaya nga, ang sabi sa Isaiah chapter 55, verse 8, di ba? My thoughts are not your thoughts, saith the Lord. My ways are not your ways. At anong sumunod doon? My thoughts are higher than yours. So are my ways. Ang mga paraan, ang pagkilos ng ating Panginoon ay higit na mataas sa kaparaanan ng tao. Kaya wag na wag nating lilimitahan ang ating Panginoon. Wag nating subuking tanungin, Lord, bakit mo hinahayaan na mangyari ang pagdurusa sa mundong ito? Ang ginagawa natin kasing limitado ng tao ang ating Panginoon. Kasi sabi mo, kung ako yan, hindi ko ako si Lord, hindi ko hahayaan na magkaroon ng cancer yung aking mahal sa buhay. Eh Lord, kung mahal mong tao, dapat hindi mo yan binibigyan ng sakit. Dapat pala, Lord, nung nilikha mong tao, nilagay mo na lang sa langit. Ba't kailangan ilagay mo pa sa lupa? Di ba? Alam mo, sabihin sa'yo ni Lord, mas marunong ka pa sa akin. Oh, gusto mo, sige, ikaw, gumawa ka ng katulad mo, ng tao. Tapos automatic, nasa langit agad. Kaya yun ang kakayahan mo? Kaya yun ang kapangyarihan mo? Hindi. Si Lord, kayang-kaya niya yun. Di ba? O susunod na naman nating tanong, Lord, bakit mo pa nga ginawa na nasa limutan ng tao? Diba? At hindi mo na lamang agad nilagay sa langit. Kasi mga kapatid, kung tayo ay nasa langit, kumpara dito sa lupa, mga kapatid, mas may papakita ng ating Panginoon, may papadama ng ating Panginoon yung pag-ibig niya sa atin pag nandito tayo. Amen? At eto mga kapatid, yung sinasabi ko sa inyo ngayon, nalilimitahan na nga parang kino-contextualize natin kung paano. Kasi may mga mababasa natin sa Biblia, di ba? May mga pagkilos, may mga pangungusap ang ating Panginoon, mga kapatid, na ginagawa niya sa paraan na mauunawaan natin. Amen? Kaya mayroong mga pagkakataon na mababasa natin sa Biblia na may mga pagkilos, may mga pangungusap ang ating Panginoon na kagaya ng sa tao. Lalo na mga kapatid nang siya ay nagkatawang tao. Amen? Pero mga kapatid, wag nating pilitin na ililimit natin ang Panginoon sa kagaya ng limitasyon natin bilang mga tao. Amen? Amen ba? Ang kinakailangan lamang mga kapatid, magtiwala tayo sa ating Panginoon. Kung nagtitiwala tayo ng ating Panginoon, walang hanggan ang kanyang karunungan, dapat maniwala din tayo na walang limitasyon, walang hangganan ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya kung ikaw man ay nag-iisip, Lord, bakit mo ako binigyan ng sakit na ito? Isipin mo rin, walang hanggan ang kapangyarihan ng ating Panginoon, kayang-kaya kanyang pagalingin. Amen? Kung nakakadama ka ngayon ng kalungkutan dahil sa nangyari sa buhay mo, o yung ina-anticipate mo na mangyayari sa buhay mo, isipin mo, ganito mga kapatid, kung tinatanong mo, Lord, bakit mo hinayaan ito? Isipin mo, ang ating Panginoon, sa kanyang walang hanggang karunungan at kapangyarihan, mga kapatid, may kakayahan siya na palitan ang iyong kalungkutan ng kagalakan. Huwag natin paghihiwalayin yon, ang karunungan ng ating Panginoon at ang kanyang kapangyarihan. Hallelujah. Take note, mga kapatid, ng ating Panginoon, yung kanyang karunungan, ito ay may kasamang katarungan at katuwiran. Patas ang ating Panginoon. That's why His wisdom comes with justice and righteousness. Ano? Mga kapatid, hallelujah, sa binasa natin kanina sa Proverbs chapter 2, nabanggit din doon, mga kapatid, our Lord layeth up sound wisdom for the righteous. Mga kapatid, kailanman ang mga desisyon ng ating Panginoon, ang mga plano ng ating Panginoon, hallelujah, ay hindi naging unfair.
Patas palagi ang ating Panginoon. Makatarungan palagi ang ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, kung isa rin sa mga tinatanong natin, Lord, kung mahal mo kami, nilikha mo naman kami, bakit ganon? Pag nagkakasala kami, kailangan may kaakibat na kabayaran. Ba't hindi mo na lamang palampasin kung ano yung ginawa namin? Kaya nga wag nating iisipin na kung tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan, lusot na tayo sa consequences ng kasalanan natin. Hindi. Ginagawa mong, anong tawag dito? Ginagawa mong konsentidor ang Panginoon kung ganon. Halimbawa, nakapatay ka ng tao, tapos, okay, bukal sa puso mo, nagsisi ka. Bukal sa loob mo, ha? Pero, ayaw mong tanggapin na ikaw ay huhulihin ng pulis at ikukulong ka. Sasabihin mo, humingi na ako ng tawad kay Lord eh. Yes, natural consequence mga kapatid ng kasalanan. Actually, ang sabi nga, di ba, ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Amen? Nung pinili natin, ginamit natin ang ating malayang pagpili para gawin yung labag sa kalooban ng ating Panginoon, mga kapatid. May kaakibat na consequence yan. May natural consequence yan. Amen? O, limbawa, nakiapid ka. Diba? Anong consequence? Anong mga maaaring consequence? Natural consequence niyan. O, nagkaroon ka ng anak sa labas. O, tapos ayaw mong panindigan. Ayaw mong tanggapin yung consequence. Diba? Nagnakaw ka. Tapos, pinapasauli sa'yo, pinapapaltan sa'yo yung ninakaw mo. Tapos ayaw mo? Natural consequence yan eh. Gumawa ka ng karumal-dumal na krimen, di ba? May natural consequence yan. Patas ang ating Panginoon. Makatarungan ang ating Panginoon. Kaya wag na wag nating iisipin, mga kapatid, hallelujah, na unfair ka, Lord. Bakit sa Kanya? Ito mo nga, yung mga negosyo niyan, questionable eh. Bakit patuloy siyang yumayaman? Bakit ako na marangal lang pagtatrabaho ko, ang pagninegosyo ko, hindi na ako masenso, hanggang dito lang ako. Bakit ganun? Bakit siya? Bakit yun? Akala ko ba fair ka, Lord? Hindi mo lang alam, hindi mo nababatid kung ano nangyayari doon sa ibang tao. Alam niyo mga kapatid, di ba? Mas masarap mabuhay na alam mo na wala kang nagawang pagkakamali, wala kang inagrabyadong kahit na anong tao, kahit na sinong tao, para makarating ka sa kinaroroonan mo. Kaysa doon sa ikaw, palagi mong iniisip, hahabulin ba ako nitong, kinupitan ko? Malalaman kaya niya yung kasinungalingan na sinabi ko para makumbinsi ko siya na mag-invest sa aking negosyo tapos tinakbo ko yung kanyang ininvest. Diba? Hindi siya komportable, diba? Nandoon palagi yung kabagabagan sa iyong kalooban. Amen? Hindi natin alam yun. Kaya wag nating iisipin na hindi fair ang ating Panginoon. Patas ang ating Panginoon. Tandaan natin yan palagi, mga kapatid. And take note, mga kapatid, ang ating Panginoon, yung kanyang karunungan. And this is something that I would like each and every one of us to praise the Lord continually. Ang kanyang walang hanggang karunungan, may kaakibat yan, mga kapatid, na kabutihan at habag. His wisdom comes with goodness and mercy. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi sa James chapter 3 verse 17, the wisdom that is above, ang karunungan ng ating Panginoon, it is full of mercy and good fruits. Alam niyo mga kapatid, sa tao, merong makarunungan, na tila baga ang lupit ng dating. Lalo na usaping batas,
kung titingnan natin ang batas, usaping batas, mga kapatid, di ba? Sabi nga nila, ignorance of the law excuses no one. Amen? Unfortunately, lalo na sa lipunan natin, di ba, may mga nakakalusot kasi hindi tama yung implementasyon ng batas. But in an ideal setting, mga kapatid, hallelujah, pag tiningnan natin, parang ang lupit ng dating ng mga batas. Di ba? So yun yung karunungan ng tao na tila baga kung objectively and ideally ma-apply, mga kapatid, parang walang puwang para sa compassion. Di ba? Pero ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating Panginoong Diyos, hindi ganun. His wisdom is compassionate. Hallelujah. Alam mo, yung pagkilos ng ating Panginoon, marahil sa unang tingin, parang ang lupit ni Lord. Bakit pinaranas mo sa akin to, Lord? Bakit inilagay mo ko rito, Lord? Pero mga kapatid, hindi yan idinulot ng ating Panginoon sa iyo at sa akin para sa ikasisira natin. Ginagamit ng Panginoon yung mga nangyayari sa atin para tayo ay lalong mapalapit sa Kanya. Ilang beses na ba nating narinig, mga kapatid, na kung hindi tayo makakaranas ng karamdaman, hindi rin natin mararanasan ang dakila, mapagmahal, at mapagpalang pagpapagaling na nagmumula sa ating Panginoon. Amen? Kung hindi tayo nakakadama ng kahinaan, hindi rin natin mararanasan, mga kapatid, kung paanong ang ating Panginoong Diyos ay magbibigay sa atin ng kalakasan. Kung hindi tayo nakadarama, mga kapatid, ng kalungkutan sa ating buhay, hindi rin natin ma-enjoy, mga kapatid, ang kagalakan na maaaring idulot ng ating Panginoon sa atin. Amen? God uses His wisdom never to destroy us, but He uses it to redeem us. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. At ito, mga kapatid, ay dahil sa karunungan ng ating Panginoon, God's infinite, unfathomable wisdom comes with His infinite, unfathomable love. Ang Diyos ay pag-ibig. Amen? Ang Diyos ay walang hanggan. Kaya ang pag-ibig ng Diyos ay wala ring hanggan, kagaya ng kung paanong walang hanggan ang kanyang karunungan. Mga kapatid, and you know what? The ultimate, and I say ultimate expression of God's love that comes with His infinite wisdom it's the cross. Saan ka makakakita, mga kapatid? Kahit na sinong tao, mga kapatid. Napakaganda ng katayuan mo, bababa ka sa napakababang kalagayan para iligtas, mga kapatid, para tubusin yung minamahal mo. Bakit hindi mo na lamang bayaran ng kayamanan? Di ba? Bakit kinakailangan sarili mo ang gamitin mo para pang tubos? Naitanong na ba natin yan sa ating Panginoon? Alam niyo ang sasabihin ng ating Panginoon? Simple. John 3:16. For God so loved the world that He gave Himself up. My own words to, ah. Ito rin sense, di ba? Mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Mas pipiliin niya na siya mismo ang pagmumulan ng dugo na kinakailangan para tayo ay matubos mula at malinis mula sa ating mga kasalanan. Pwedeng mang gawin ni Lord, di ba? Sige na. Okay ka na. Wala nang kasalanan. Pwede mag-decide si Lord na ganun eh. Di ba? Or iba na lang ipapadala ni Lord. Ba't ka hindi na lang si Lucifer? O Lucifer, ikaw magpapako sa krus.
Total, pasaway ka naman eh. Ikaw na lang ang gagawin kitang bibigyan kitang katawang tao, tapos ikaw mapako sa krus. Hindi ganun ang Panginoon eh. Kasi una sa lahat, ang kinakailangan, dugo. Dugo na dalisay. Banal na dugo. At walang ibang pwedeng pagmula nun, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At dahil mahal na mahal tayo ng ating Panginoon, siya ay nagkatawang tao para mapako sa krus, mamatay, buhay na muli. That's why, and that is God's plan of salvation for us, which is out of His infinite wisdom for us, mga kapatid. Yan ay may kaakibat na wagas na pag-ibig para sa bawat isa sa atin. Hallelujah! Hindi ba karapat dapat lamang napurihin natin at mahalin ang ating Panginoong Diyos? Hallelujah! While it seems, mga kapatid, na sa kanyang pagkabayubay sa krus, ang ating Panginoong Diyos, hallelujah, ikaw ay talunan. Hindi! Hindi kailanman naging talunan ng ating Panginoon. Akala mo lang yun. You know what? Hallelujah. There was victory at the cross of Calvary. Hallelujah. God triumphed over sin. Hallelujah. That, hallelujah, in human history was the greatest victory. And up to now, mga kapatid, ang tagumpay na yon ay maaari nating maranasan mula sa ating Panginoong Hesukristo dahil mahal ka at mahal ako ng ating Panginoon. His wisdom always comes with His love. Ulitin ko, mga kapatid, anumang pilit natin na arukin ang walang hanggang karunungan ng ating Panginoon. Anumang pilit natin, mga kapatid, na unawain muna, ano ba ang tumatakbo sa isip mo, Lord, bago ka sumunod sa ating Panginoon, bago ka magpasakop sa ating Panginoon, mga kapatid. That's an exercise in futility. Walang kahantungan yan. Ikaw lang din, magpapatubay-tubay ka lang. Kung gano'n ang gagawin mo. Ano na nga yun? Sabi sa, parang sa army ba yun? Yung obey before you complain ba? Parang ganon. Ayun, obey first, di ba? Ang mga sundalo, mga kapatid, anong iutos dyan ng kanilang mga mga superior, ng kanilang mga officers? Hindi yan magtatanong, bakit mo pagagawa sa akin to? Di. Susunod na sila. Sunod sila. Kailangang sumunod muna sila. Nandoon yun, mga kapatid. Tayo sa ating Panginoon hanapan pa natin ng justification At kailangan yung justification, di ba, as much as possible, naaayon sa nais natin. Di ba? Pero tandaan natin, mga kapatid, hindi natin pwedeng maarok ang walang hanggang karunungan ng ating Panginoon. Yung dahilan ng ating Panginoon sa likuran ng kung ano yung nais niya sa atin, nung kalooban niya sa atin, mga kapatid, hindi natin yan mailalagay sa loob ng ating isipan. Maaaring ipaunawaan ng Panginoon, ipasilip ng ating Panginoon, yung bahagya. Pero mga kapatid, ang kinakailangan lamang, mga kapatid, magtiwala tayo sa ating Panginoon. Ang walang hanggan na karunungan ng ating Panginoon, mga kapatid, that requires us to respond. Paano tayo tutugon sa walang hanggang karunungan ng ating Panginoon? Una sa lahat, mga kapatid, sabi sa Proverbs chapter 1 verse 7, fear the Lord. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kinakailangan, mga kapatid, ang bawat isa sa atin, naroon ang takot sa Diyos, para tilihin ang takot sa Diyos sa ating mga puso. Kaya, mga kapatid, kung makakarinig tayo ng mga pangangaral na ang ganda sa pakinig, sa pandinig, di ba? Parang nawawala na yung bagsik ng ating Panginoon sa mga ganong klaseng pangangaral. Tandaan natin, Panginoon, God is full of grace, He's full of mercy, He's full of love. But God is also terrible. God is a just God. Amen? So mga kapatid, hallelujah, nariyan dapat ang takot natin sa ating Panginoon, ang mataas na reverence natin sa ating Panginoon.
Ang mga officers ng mga sundalo, may takot yan sa kanilang mga officers. Kaya hindi nila tinatanong sa officers nila, bakit ganito ang inuutos mo sa akin? Hindi. Kasi pag tinanong mo, di ba, parurusahan ka. Di ba? Pagka pasaway pa, masyadong pasaway yung ginawa mo, mako-court martial ka pa. Di ba? Insubordination, di ba? Ang ating Panginoon, hindi ganun sa atin eh. Hindi ganun agad. Tingin mo lang na hindi ka tinitingnan ng Panginoon na may insubordination. Tingin mo lang yun. Diba? Kasi hindi mo agad nararanasan, hindi mo agad nakikita yung consequences. Amen? Pero mga kapatid, hallelujah, kung naroon ang takot natin sa ating Panginoon, nandoon, we will trust God. Yun yung susunod mga kapatid, na pagtugon natin sa ating Panginoon. Magtitiwala tayo sa ating Panginoon. Hindi natin kinakailangang maunawaan muna kung ano ang dahilan ng ating Panginoon bago tayo sumunod at magpasakop sa Kanya. Gusto mo kapatid, nabigyan ka ng silip ng ating Panginoon sa dahilan niya, silip sa Kanyang kalooban para sa'yo, sumunod ka muna. Magpasakop ka muna. Amen? Amen? We don't need to understand before we submit and obey. We have to trust in His wisdom. Amen? Proverbs chapter 3, mga kapatid. Diba? Trust in the Lord with all of thine heart and lean not unto thine own understanding. In all of thy ways acknowledge Him. And He shall direct thy paths. In verse 7, anong sabi? Be not wise in thine own eyes. Fear the Lord and depart from evil. Mga kapatid, hallelujah. Huwag tayong magmamalaki sa ating Panginoon. Huwag mo isipin na mas marunong ka pa sa Panginoon. Di ba? Walang hanggan ang karunungan ng ating Panginoon. Tayo, limitado ang ating karunungan. Walang hanggan ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Tayo, limitado ang ating mga kakayahan. Kaya kinakailangan nating magpakumbaba sa ating Panginoon. We have to be humble. Hallelujah. And we have to believe that God has a plan for us. Life verse ko, mga kapatid, ang Romans chapter 8, verse 28. And we know that all things work together for good to them that love God and to them who are the called according to His purpose. Maniwala tayo na ang lahat ng nangyayari sa atin, dahil yan ay dulot ng walang hanggang karunungan ng ating Panginoon, yan ay para sa ating ikabubuti. And lastly, mga kapatid, sa James chapter 1 verse 5, we can ask God for wisdom. Mga kapatid, ibinibigay ng Panginoon ang karunungan at kaunawaan sa mga humihiling sa Kanya. Kaya kaysa tanungin natin si Lord, Lord, bakit ganito? Bakit ganoon? Instead, let's ask the Lord, Lord, bigyan mo ko ng karunungan at kaunawaan para matanggap ko ang mga nangyayari sa akin at para, Panginoon, ang aking tiwala at pananampalataya sa iyo ay hindi kailanman mawawala. Bagkus, lalo itong titibay at lalalim habang ako ay dumaraan sa mga nararanasan ko. Amen? Hallelujah! May isang kwento, mga kapatid. May isa daw barko, na syempre naglalakbay sa karagatan, tapos mabagyo. Pag mabagyo sa dagat, maalon, di sobrang lakas ng pag-ugoy ng sino sa inyo nakasakay na ng bangka o barko tapos maalon? Nakakahilo, nakakatakot, di ba? Lalo na kung maririnig mo yung sipol nung hangin, di ba? Tapos yung paghampas ng alon doon sa gilid ng mga gilid ng bangka or ng barko, di ba? Ang hirap maging panatag. Amen? Ang hirap maging panatag. Ngayon, doon daw sa barko,
Eh di nagpapanik na raw yung mga tao. May napansin daw yung isang nagpapanik na ali, isang batang lalaki. Kalmado lang siya, naglalaro pa siya. Diba? Eh yung mga tao doon sa paligid, nagkakagulo na. Tinanong nitong ali yung batang lalaki, "Boy, hindi ka natatakot?" "Bakit po ako matatakot? Saan po ako matatakot?" "Aba, bumabagyo na. Di mo nararamdaman? Sobrang lakas ng pag-uga ng sinasakyan nating barko. Maaring lumubog tong barkong to kapag hindi tayo pag hindi tayo nakaligtas mula dito sa sobrang lakas na bagyong ito." "Ay, okay lang po yun. Makarating po tayo sa ating paroroonan." Sabi ng bata, "Bakit? Lakas naman ang loob mo." "Opo, kasi yung kapitan po ng barko, tatay ko eh." Alam niyo mga kapatid, hindi natin kinakailangang tanungin sa driver kung paano ba magmaneho. Hindi natin kinakailangan tanungin sa driver, "Brad, bakit nakatersera ka?" Hindi mo kinakailangan tanungin sa driver, "Bakit dito ka dumadaan?" Di ba? Amen? Lalo na kung alam mo na yung driver, mairarating ka sa iyong paroroonan. Hindi man natin alam, bakit dumaan to ng C5? Di ba? Huwag mo nang tanungin. Kung kilala mo yung nagmamaneho, alam mo na makakarating ka sa iyong paroroonan. Hindi mo na kinakailangang tanungin yung driver, "Bakit ganun ang tunog ng makina?" Hindi mo na kailangan tanungin yung driver, "Bakit ganyang katagal ang pagkakaapak mo doon sa silinyador?" Hindi na. Amen? Sasabihin sa yung driver, "Sit back and relax." Gusto mo, matulog ka pa eh. Di ba? Paggising mo, nandito tayo sa patutunguhan natin. Ganon din ang ating Panginoon. Ganon din ang ating Panginoon sa atin. Hindi natin kinakailangan magtanong sa ating Panginoon. Magtiwala lamang tayo. Isa pang kwento. Sino sa inyo mga kapatid ang nagko-cross stitch? Meron ba? Meron daw isang bata. Kita niya, "Pangit naman itong cross stitch na to. Parang walang anyo, walang forma, ganon-ganon." Yung pala ang tinitingnan niya yung likuran. Nung tiningnan niya yung harapan ng cross-stitch art, ang ganda pala nung larawan. Kadalasan mga kapatid, para tayong yung bata nang nakikita natin yung likuran ng cross-stitch . Diba? Hindi natin nakikita yung mas magandang nasa likuran nito. Kaya kung ano man ang nangyayari sa atin, sa buhay natin ngayon, kung ang tingin natin ay hindi maganda, kung nariyan na ikaw ay naniniwala, ikaw ay nananampalataya na ang Panginoong Diyos ay mayroong walang hanggang karunungan, the ultimate cause of everything that is happening in your life. Diba? Sa likuran yan, mga kapatid, isang napakagandang larawan ang naghihintay. Tayo po'y magsitayo, mga kapatid. Hallelujah. Madalas ang nakikita natin, mga kapatid, yung mga hindi magandang bagay sa ating buhay. Pinapangunahan natin agad ang ating Panginoon na tila baga, hindi pa nga tapos kumilos ang Panginoon sa iyong buhay, iniisip mo na agad na yan na ang kahahantungan na nais ng Panginoon para sa iyo. Ang buhay kasama ang ating Panginoon, hallelujah, hindi yan one-time engagement lang.